Good morning po sa ating lahat. Morning! Ayan, batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Pagpapala ng buhay at pag-asa sa bawat araw na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay tumayo at dumunog sa presensya ng Panginoon sa panalangin. Diyos naming Ama, dakila ka. Makapangyarihan kang Diyos higit sa ano pa man. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Muli kami ay pinagtipon mo upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat Panginoon sa katagumpayan sa buong isang linggong lumipas. Ito'y dahil sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu at sa iyong banal na salita na patuloy naming sandigan ng aming pag-asa. Dahil kami yung mga anak at patuloy na minamahal sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na sa araw na ito. Ibusan namin ang aming mga labi, ang laman ng aming mga puso. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, pagkukulang, kahinaan. Ama, nalastas mo ang lahat ng ito. Kaya patuloy ang manjalangin namin. Nabuhusan mo kami ng iyong banal na dugo at patuloy na dalisayin ang aming mga puso upang ang pagsambang itong aming gagawin para sa iyo ay maging karapat-dapat kami. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na ibigay namin ang buong puso, mataas na paggalang ang pagsambang ito. Dahil ang lahat ng ito ay aming gagawin. Dahil Diyos ka na marapat lamang na sambahin. Ikaw ang buhay na Diyos at tanging Panginoon ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy po din namin ilalapit sa iyo ang aming mga alalahanin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na alalahanin ito ay maging daan para hindi kami makapagsamba sa iyo. Bagkus ipagkakatiwala namin ang lahat ng ito dahil higit kang makapangyarihan ng makagagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming mga instrumento na gagamitin upang ang pagsamba at pag-awitan namin ay magbibiging kasiglahan. At sa mga talentong pinagkatiwala mo, ay magiging daan din ito, Panginoon, para patuloy na malungkot ang aming buhay at ikaw, O Diyos, na pinagmula ng talento ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa katagumpayan ng aming buhay dahil ang lahat ng ito ay dahil din sa iyo. Kaya sa mensahe mo rin, Panginoon, na aming mapapakinggan, ibukas mo ang aming mga puso't isipan na ang mensahe mo na binigay sa aming pastor na siyang ibibigay din po sa amin. Dalangin namin, Ama, ihanda mo kami na maging daan ito at may pabuhay namin ang bawat salita na aming mapapakinggan. Balutin mo ng iyong kapangyarihan ang aming pastor na iyong mensahero na siyang magiging daan upang ang aming buhay ay patuloy na umayon lamang sa iyong kalooban at sa iyong mga salita. Ang bawat isa rito, Panginoon, sa amin ay magpupuri at luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maging sa mga kaloob, patuloy natin tinataas ang lahat ng ito. Sa mga kapatiran na hindi namin kasama, O Diyos, hindi higit sa iyo ang lahat. Kaya patuloy namin silang tinataas sa iyo at patuloy mo silang kalinganin, anuman ang kanilang ginagawa. Kung nasaan man sila, Panginoon, ikaw po ang Diyos na nakakatanaw sa kanila. Maraming salamat po at nayaan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos at ang presensya mo ang aming makapisan sa pagsambang aming gagawin. Dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Minsan po palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ready na po ba tayong patuloyan ang Panginoon? Ready na po tayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
ikaw lang ang sindahilan. Kaya ako tutulong ang sigla. Sa'yo ako ay aamin, ang patuloy sa sama. Sa'yo Panginoon, di sayang kita. Ikaw lang ang sandiyan, kaya ako tutulong ang sigla. Sa'yo ako ay aamin, ang patuloy sa sama. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap. Ikaw ang hanap, Jesus, ikaw ang hanap, Jesus, ikaw ang hanap, hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Ay di makikita ko, sumasang na sa'yo, pagod sa tama, pinahanap ang hinahanap ko. At maraming kapatuloy sa'yo, aking tuloy sa pag-ibig mo. Kahit at lupa sa isang iba, mag-iwas ko ulit ka, mahirap ang
tunay na nagmamahal. Ang mahal na pag-ibig, ang hinahanap na pinag-ibig, kaligayahang ikaw pinig. Sa'yo ko walang nagawa, ay malaya na. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Lahat na ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, ang hinahanap ko, sa buhay ko ito. Ay ipapagpili ko pinig. Sumasang ka sa'yo, sa'yo ka nagkakasila. Tunay na nagkakasila, tunay sa'yo namin binibigay ang pagsamba, pagsamba koris namin. Hallelujah. Biyayang kabutihan ko, O Diyos muli ako namamasay sa pangangailangan ng puso'y kinalingan ko. Yakapin ka, ang magbibigay ka ng magsamba. Itaas buong puso, isip para lakas ay tanggapin ko. Sarap ka habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan at pagsamba. Itaas buong puso, isip para lakas pagkakabuhay. Ibig sa'yo ay lalapit ako.
Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Salamat sa masiglang awitan. Salamat meron tayong lakas, meron tayong tinig na inalay natin sa Panginoon bilang pagsamba sa ating Diyos na buhay. At sa oras na ito, ating pong tinatawag ang mga bata na yung iba ay nasa ating kids room para sila ay ating may panalangin. Atin po ito ng ating mga kamay sa mga batang ito bilang pagpatalaga sa ating Panginoon. O Diyos naming Ama, makapangyarihan, mapagpalang sa lahat, muli kami nagpupulit na papasalamat dahil muli mong dinakot ang mga batang ito upang sila ay makapakinig at patuloy na lumalim sa pagkakakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tunay na o Diyos na ang iyong kapangyarihan ay patuloy mong igagawad sa kanila. Dahil sa kanilang murang isipan, dahil namin Lord na patuloy mo silang tinataniman ng iyong banal na salita. Patuloy din po namin silang itinataas sa iyo, patuloy mong ilalagay sa iyo mga kamay upang anumang gawa ng kaaway o Diyos hindi makakapagtagumpay sa kanila. Dahil ang banal mong dugo ang siyang magsiselyo sa kanila at makapangyarihan kang Diyos na makagagawa ng higit sa kanilang mga buhay. Lord, ang influensya ng sanlibutan ito ay mapapaglabanan nila dahil makapangyarihan ka na tutulong sa kanila at bibigyan sila ng tapang sa pamamagitan ng iyong salita. Pangahawakan nila na makapangyarihan kang
Diyos sa kanilang buhay, makapangyarihang kaibigan, doktor, at higit sa lahat, guro sa kanilang Panginoon. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang mga guide, ang kanilang mga magulang Panginoon, at ang kanilang mga lolo't lola na patuloy na nag-iingat at nag-aalaga sa kanila, sa mga magulang na malayo man sa kanila, Panginoon. Dalangin namin na bigyan mo sila ng kakayanan, bigyan mo sila ng lakas upang patuloy pang matugunan at maibigay ang pangailangan ng mga batang ito. So mga guardian, Lord God, bigyan mo rin sila ng sapat na kaalaman upang tulungang mapalapit lalong higit sa iyo, Panginoon. Patuloy na magbulay ng iyong salita, may siya magiging sandatan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa iyo. Maraming salamat po muli sa buhay ng mga batang ito bilang regalo sa sambahan ito at sa kanilang pamilya. At ang lahat ng ito ay aming hinihingi at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa mga magulang na patuloy na dinadala ang mga batang ito. Ngayon naman tayo ay dadako sa tithes and offering, sa pagkakaloob. So, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tayo ay biyaya. Nakakamit tayo ng biyaya mula sa Panginoon sa trabaho na pinagkatiwala niya, sa hanang buhay na meron, at sa mga business. Yan, lalong higit na siya ang nagbibigay ng kakayanan at kaalaman kung paano ang negosyo niya, napakayanan, trabaho na binigay sa atin, ay maging mabuti tayong katiwala. Kaya ito yung pagkakataon na makapagkakaloob tayo na sabi nga, bukal sa ating mga kalooban. Kaya bago po tayo po gumako sa pagkakaloob, tayo po muli ay manalangin. Diyos namin Ama, mapagpala sa lahat, muli, dinadalangin namin sa aming pagkakaloob, mapuno ang aming mga puso ng kagalakan dahil ikaw ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng aming pinagpili at ito ay aming kaparaanan ng pagpupulit pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa kalakasan, sa kaalaman, sa kakayanan, sa mga trabaho, sa mga negosyo, at sa mga tao na tumangkilik, Panginoon, sa mga negosyo. Alam namin, Lord God, na ang lahat na ito ay pagkilos ng iyong makapangyarihang kamay. Salamat din, Panginoon, dahil kung wala ka, patuloy kaming umaasa sa aming mga kakayanan. Kaya salamat dahil tinuturuan mo kami na ipagkatiwala ang lahat sa iyo, higit sa aming paman. Kaya muli, Panginoon, sa aming pagkakaloob, maluwalhati ka at malugod sa mga kaloob na aming pagtitipunin. Dalangin din po namin, tulungan mo ang tagalito ng salaping ito, kami maging mabuting katiwala sa kakayanan o sa kayamanan o sa salapi na aming mapapagtitipunan. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Announcement po. Ayan. Ang ating pong email at prayer request, pwede niyo pong isend po sa ating GC. Yan po, ang ating GC po ay paterasevangelical.church@gmail.com. So, yung pogi at magaganda po, pwede po kayong mag-send ng inyong mga prayer request. Lahat po tayo ay may mga pagpapasalamat at kahilingan sa Panginoon. Pwede niyo po i-PM si Pastor para po sa ating or sino po mga leaders para maipaabot ang inyong mga panalangin. At mahalagang paalala po, ano po bang meron sa Sunday? Yan. Ano po ulit? Ilang years na po ang ating church? Yan, sa Sunday. Yan, parang may katuwaan ko yata. Yun po, tayo po ay magsa-celebrate ng ating 36th year. Faithfulness of God sa Sunday. So, sama po natin sa panalangin. Yan, tayo ay pinagpala ng Panginoon. At patuloy pong pagpapalain, panalangin po natin ang ating gawain sa darating na linggo, ang ating mensahero, maging ang panahon. Ano po? So, higit sa lahat ng ating mga buhay na masayang regalo na itataas natin sa Panginoon sa darating na linggo. Sa mga presentation, sa mga practices, youth, sa mga kids, patuloy natin ipanalangin na maluwalhati at maitaas lang ang Panginoon sa gawain ito. So, meron po
celebrants. Ayan. July 5 to 11. Ayan. Happy birthday. Sino po sila? Ayan. Happy birthday. Ayan. Sa July 9, ang aking apo, si Luan Naija Kabira. Ayan. So, nag-iisa po pala siya. At paalala din po pala ang aming po worship service sa Sunday, hindi po umaga. Ano po? Pakipaabot niyo po sa mga kapatid na wala po sa araw na ito or maki-chat po kayo sa ating GC, update po kayo. Alas 3 po ng hapon. Okay po? So, July 12, 3 p.m. po ang ating panambahan. So, wala pong pupunta ng umaga po. Baka po may biglang pumunta. Pagbigay alam po natin sa mga kapatiran natin na wala sa araw na ito, hindi natin kasama para po makasama po natin sila sa darating na linggo. So, ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating mga ballpen, notebook, cellphone para po mag-take note ng mensahe na dadalhin sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor, Pastor Romy Velasco. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. So, good morning po sa ating lahat. So, sa umagang ito, maganda po na malaman po natin ang gagawin po natin. No? Sino po sa inyo yung kilala niya si Lord? Sino po dito? Kilala niya si Lord? Kasi kaya ko po sinasabi yan kasi pag kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, iba ang gagawin mo. Tama ba? No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat kilala mo. Dapat kilala mo. No? Tapos sa isang opisina rin, may hirap yun pag nandun ka sa isang opisina, hindi mo alam kung sino yung boss mo, kung sino yung amo mo. Halimbawa, may nagpunta sa'yo, pwede ba pakitimpla mo ako ng kape? Tapos hindi mo naman alam kung sino siya. No? Meron mga ganun eh. Yeah? Na mag-uutos. So parang hindi naman pala siya yung boss mo. Mag-uutos. No? Kaya, so paano ito, titignan po natin. Kaya nga pinamagatan po itong dapat kilala mo. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos na kilalang kilala natin na nagbibigay ng karunungan at kaalaman. Panginoon, salamat. Dahil lang po namin sa sarili namin kakayahan, sa sarili namin talino, hindi namin malalaman, maiintindihan ang iyong salita. Kailangan namin, Panginoon, ng isang kagaya po ninyo na siya magbibigay ng liwanag at pangunawa sa iyong mga salita. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan nitong pag-aaral namin, para lalo namin malaman, lalo namin matutunan kung paano pa po namin i-treat lalo na. Dahil ito isang Diyos na palagi nagbibigay sa amin ng kalakasan at patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito sa pagkatiningin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kagaya ng sinabi ko, kapag hindi mo kilala si Lord, iba-iba ang magiging tingin natin sa Kanya. Alam niyo po sa lumang tipan, may mga pagkakataon pag lumalaban yung Israel, pag nananalo sila, sinasabi ng kalimang kalaban, huwag natin silang kalabanin dito sa ganitong lugar kasi sila ay, ang Diyos nila ay nandito sa lugar na ito. Kaya may tayo na sa bundok, sa dagat, kinakalaban sila. Pero kahit anong gawin nila, hindi sila manalo sa Israel. Bakit? Kasi kilala ng Israel kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya malaking bagay mo kung kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran natin, kung kanino tayo sumasamba. Kaya ngayon, nakamanta po tayo. Hindi mo maibibigay yung pagsamba, hindi, sa totoo lang ha, hindi ko lang po alam sa inyo, hindi ko lang po alam. Hindi magtaas ng kamay o pumalakpak, baka hindi mo magawa. Bakit? Hindi mo talaga kilala si Lord eh. Ang tendency ganun. Pero pag alam mo si Lord ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa iyo, mahihiya ka na hindi mo sabihin, Lord, oo nga. Salamat, Lord. Salamat. Makakapagpuri ka ng totoo. Dahil alam mo kung sino yung kinakantahan mo, kung sino yung sinasama mo, kung sino yung binibigyan mo ng importansya. Kaya lang, kagaya na ako ng tanong ko, hindi mo magagawa ang bagay na ito kung hindi mo siya lubos na kilala.
No? Kaya nga sana, pag nandito po tayo sa church, huwag po tayo mahihiya. Ang tanong ko po sa inyo, nahihiya ba kayo magpuri kay Lord? Hindi po. Buti na lang, hindi. Kasi pag nahihiya ka magpuri kay Lord, mukhang hindi mo siya lubos na kilala. Parang ganito, nag-champion po ang New York Knicks. Nag-champion ang New York Knicks. Sino po sa inyo dito yung nagsisigaw nung nakashoot si yung Novi ba yun, ulit-ulit, ay niya? Di ba? Na-affect niya? Ako sa totoo lang, hindi ako mahilig sa New York dahil sa totoo lang po, aminin ko lang po sa inyo. Ang gusto ko po si Kawhi. Bakit? Kasi si Kawhi, hindi siya masyadong kumakaway. Kasi tahimik lang siya, di ba? Ang tiping nga niyang umiti eh. Kaya nung isang na-interview siya, natawa ako, sabi niya, yun lang yung tawa niya. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ang tipid naman itong umiti. Ang tipid naman itong magsalita. Tapos, gano'n lang yung tawa niya. Ayaw ko lang ko napanood po ninyo. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ang tipid naman ng ngiti nito. Kasi nung nag-champion sila nung panahon ng yung panahon ng Raptors na nag-champion sila. Gano'n lang yung tawa niya. Pero again, balik tayo dito. Dapat kilala mo. Kasi pag kilala mo yung Diyos sa pinagiligan mo, mayroong magandang impact sa'yo. Nga natin ha? Una-una, no, pag kilala mo, kung sino yung Diyos na pinagilingkuran mo, nawawala yung maling takot. Alam niyo po, mayroong tamang takot. Ano ba yung tamang takot? Takot kang gumawa ng mali kasi yung pinaglilingkuran mong Diyos, alam mo, masasaktan siya kapag ginawa mo yung bagay na mali. Iba po yung tinatawag natin maling takot. Ano yung maling takot? Yung natatakot ang gumawa ng isang bagay kasi baka mamaya, ang nasa isip mo, si Lord ay mayroong isang malaking pamalo, pag nagkamali, puputusan ka o babatumbang ka. Hindi po ganun yung Diyos natin. No? Kaya tingnan po natin ito. Lucas 9:7. Sabi dyan, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng nangyayari. So, ibig sabihin, medyo paragi ko pang sinasabi ito, no? Noon pa, meron ng mga chismosa. Meron ng mga marites noon. Kasi sabi yan, nabalitaan. So, pag sinabi ng balitaan, hindi mo talaga personal na nakita. Nabalitaan mo lang. No? Namagamot siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan tagapagbautismo. No? John the Baptist na lang. No? So again, natatakot siya dito. Bakit? Kasi si John the Baptist may mga himalang ginawa. No? May mga himalang ginawa at siya ay nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi naniniwala itong si Herodes. Tingnan mo natin sa Mateo 14:1. May kaparehas eh. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes ay gobernador ng Galilea. Kaya nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na taga-bautismo, yan, siya'y muling nabuhay kaya nakakagawa siya ng himala. So, makikita natin dito, iba yung pagkakakilala nila kay Jesus. Hindi nga kilala si Jesus. Kaya, meron siyang connotation na maling takot. Bakit maling takot? Kasi hindi niya pinaniwalaan eh. So kung na yan, nabuhay na magmuli, kung yan nga si John the Baptist, nakakatakot. Natatakot siya. No? Kaya sinabi ko sa Mateo, bakit natatakot si John the Baptist? Tingnan natin, 14:3-5. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Yung pala. Ipinagapos niya ito at pinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta siya. So ibig sabihin, natatakot siya kay ng ating Panginoon, hindi dahil sa makapangyarihan ng Diyos, kundi natatakot siya dahil muling nabuhay. Baka mamaya isumbat sa kanya yung ginawa niya. Bakit? Kinikilala nilang propeta si Juan na taga-bautismo. So ibig sabihin sa madaling sabi, kapag
mali ang pagkakilala mo kay Jesus, baka ang nangyari, kagaya kay Herodes, natatakot kang lumapit, natatakot kang sumunod sa Kanya, natatakot kang ibigay ang sarili mo sa Kanya, dahil hindi ka sigurado kung sino siya. Kaya again, dapat magbago ang tingin niya. No? Sapagkat sa mga bagay na maraming bagay, na tayo ay hindi natin kilala sa Jesus, ang tendency, matakot tayo para lumapit sa Kanya. Kaya again, dapat kilala natin si Lord. Para lahat ng ginagawa natin o yung nilalakaran natin, alam natin kung saan patungo. Hindi tayo magkakaroon ng maling takot sa ating Panginoon. No? Kung magkakaroon tayo ng takot sa Kanya, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil nire-respeto natin siya. Iginagalang natin siya. Dahil siya ay ang Diyos natin. Parang ganito lang kasimple mo yan. Kung kilala mo ang tatay at nanay mo, ire-respeto mo. Tama ba? Mga bata, pag alam na kilala mo yung tatay mo, bakit ganito yung galawan ng tatay ko? Bakit sobrang higpit? Akala lang natin sobrang higpit, tapokin ko, ta? Kasi pag sinaway ka, akala mo, hindi mo pa kasi alam yung sabi nga nila na, hindi mo na kasi panahon ngayon. Iba na ang panahon ngayon kaysa sa panahon mo dati. Masyado kang makaluma. Makaluma talaga ba sa tatay at nanay? Makaluma ba talaga? Siguro, makaluma saan? Dahil yung mga luma ay nagpapaganda sa buhay natin. Ano yung luma? Lumang kaugalian. Masama ho ba na palagi tayong mga anak tinuturo sa atin ng mga magulang natin na kailangan kahit may nakausap ng matanda, gagamit ka ng po at opo. Tama ba yun o hindi? Tama. Yung sumagot na yun, gumagalit talaga yun. Di ba ganun lang po kasimple yun? Ang tanong, gagawin mo ba yun o hindi? Kung yung nag-utos sa'yo, ginagawa, hindi po pwede na hindi mo gawin. Parang ganun po kasimple yan. Mga nanay at tatay, kung paano natin nirespeto yung ating mga magulang, makikita yan ng mga anak natin at yun din ang susundan nila. Ano ibig sabihin? Ang ating Panginoon, kaya kung sinasabi ito, pag sinabi niyang igalang mo yung mga magulang mo, ginalang din niya yung kanyang magulang. Nung sinabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, siya ang unang-unang nagpakita ng pagmamahal sa kaaway. Diba? Sabi sa Romans 5:8, hindi pa tayo humihingi ng tawad. Ang sabi ng ating Panginoon na sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi lang ninyo alam mga anak. Sigurado itong ginagawa ng tatay at nanay ninyo. Kapag hindi ka sumusunod sa Kanya, sinasabi ng tatay at nanay natin, India, Lord, patawarin niyo po yung mga anak ko kung nagkasama sa akin. Kagaya po yan ang istorya ng kay Job. Di ba? Anong ginagawa ni Job? Kinaumagahan, humihingi siya ng tawad kay Lord, inbihang para doon sa kanyang mga anak, sinasabi niya, baka mamaya may nasabing hindi maganda yung aking mga anak o maaling sinalaula nila ang Diyos o binastos nila ang Diyos. Kaya mga bata, mga anak na nandito kayo, sana maisip natin yun, na yung nanay at tatay natin, hindi sila mahigpit, nag-iingat lang sila para sa inyo. Kaya huwag kayong magagalit o magtatampo pag pinagalitan ka o sinabihan ka ng nanay at tatay mo. Hindi dahil mahigpit sila, hindi mahal nila kayo. Mahal namin kayo. Kaya ganun kami na sa tingin ninyo parang mahigpit. Ayaw namin mapahamak kayo. Tama ba mga nanay at tatay? Di ba ayaw namin mapahamak sila? Kaya lahat ng parang gagawin natin. Kaya huwag tayong, kung magkakaroon tayo ng takot sa magulang natin, hindi dahil maling takot, kundi yung takot na nire-respeto kasi natin, ayaw natin masaktan yung damdamin nila. Diba? Mga anak, dapat magkaroon tayo ng takot sa magulang natin, ayaw natin saktan yung damdamin nila. Bakit? Ito isipin mo, praktikal na. Paano kaya kung na-stress ang tatay at nanay mo?
nag-aaral ka pa lang, inatake, sino may magpapaaral sa'yo? Naisip mo ba yun? Naisip ba natin yun, mga anak dito, mga anak? Naisip ba natin yun? Samantalang kung gagawin mo naman yung tama, magugulat ka. Baka yung baon mo na 150, gagawin ng 155. Di ba? Ba, mag-usayang yung 5 piso, mahalaga din yun, 5 piso. Di ba? Hindi mo sabihin, nag-iiba yung treatment dahil sa mga bagay na ganito. Get? Sabi dyan, dahil may maling takot itong si Herodes, iba ang ginagawa niya to the point na ayaw niyang lumapit dahil natatakot siya. Mali. Dapat pag natatakot ka, kilalanin mo, dapat kinilala niya si Lord. Baka mamaya, hindi naman talaga ganon ang gusto ng ating Panginoon. So, maling takot. No? Na para mawala yung maling takot, dapat kilala natin si Lord. Pangalawa, pag kilala natin si Lord, para hindi tayo magkamaling sa treatment. Lucas 9:8. Sinabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. No? Muling nabuhay. So, tingnan mo ninyo, no? Sino mo dito yung anak na nagtatrabaho na? Yung anak na nagtatrabaho na. Yan yun, ha? Alam niyo po, ngayon mo lang na ano to, no? Totoo po ito, nangyayari po ito. Pero hindi dapat gano'n. Sabi kanina, he who has the gold rule. Totoo po yan, kasi po ninyo, ang ganito. Pag sa bahay ninyo, ha, ikaw ay nag-aaral pa lang. Totoo lang, ha? Iba ang treatment sa'yo ng tatay at nanay mo. Ha? Pero, kapag nagtatrabaho ka na, at nagbibigay ka ng konti, nag-iiba ng treatment sa'yo. Tama hindi? Tama! Di ba? Pwede rin hindi. Pero meron iba kasi na nagbabago, parang ganito. Ngayon kasi yung anak mo, nagtatrabaho na, halos wala ng panahon maglaba. Ha? Hindi ka gaya noon, wala siyang may gagahiran. Kaya ngayon, nagpapayos siya, hindi po pwedeng mag-gabi, papasok siya, ang nanay at tatay, gagawa ng paraan yung anak niya, na siya na naman magsasakta, lalo na ngayon yung paglalaba. Hagis lang ng hagis doon sa loob ng shung. Yan. Hindi mo sabihin, nagbabago kahit paano yung treatment natin doon sa mga tao na nakakatulong na sa loob ng bahay. No? Kaya nakikita ko masabi ko, may mga pagkakataon na gano'n. No? Nag-iiba yung treatment kapag nakita mo dahil kilala mo siya. Parang ganito, ang ating Pangulo po ay nasa ngayon ang ating Pangulo? Canada. No, nasa Canada siya. Alam niyo ba kung saan siya kumain? Jollibee. Kumain sa Jollibee. May ko lang nalaman, may Jollibee pala sa Canada. No, parang isip ko nga tingnan niyo, siyempre, mayroong mga crew na nag-serve. Nag-serve ka, ha? Pero tanong, paano kaya pag nalaman mo ang nagsiserve ng pagkain ay yung mismo may-ari ng franchise? Paano kaya ang treatment mo sa kanya? Di ba iba? Kesa doon sa isang pangkaraniwang crew lang, mag-iiba. Baka yung, pwede po, pwede po. Ano lang iniisip ko lang. No, siyempre mag-iiba yung treatment na nalaman mo na yung pala yung may-ari. Hindi ka kaya pag-crew medyo, pabili po, pabili. Lalo na pag mas matanda ka doon sa crew, nag-iiba yung treatment mo. Hindi ka kaya magnalaman mo na yung may-ari mismo yung franchise. Mag-iiba yung, baka hindi dapat ganun. Pero kaya lang, sa ayaw sa gusto mo, tumarating yung time na dahil alam mo na yun ang mismo may-ari, nag-iiba ang treatment mo. So sa madaling sabi, pag kilala mo, nag-iiba ang treatment. Parang ganito. Minsan pumunta po ako ng Makati. So Makati, yung elevator is hindi maganda yung ng elevator. Yung
konti pa lang ang sakay, puro na kagad. Puro na kagad. Eh, nagmamadali ako. Sasakay ako ganyan. May nakasakay ako isang matanda. Isang matanda. Pagsakay ko ganyan, sabi niya, eh di pinauna ko na siya dahil mas matanda eh. Pero nung malaman ko, tama pa lang ginawa ko. Siyempre, hindi lang dahil siya yung matanda. Siya pala ni Ari ng building. So, ito ko sabihin, ako, kung nalaman ko siya gusto yung may ng building, baka hindi na ako talaga yung paano makipag-ano pa. Iyan ko na sa kanya. So again, pag kilala mo, mag-iiba yung treatment mo sa tao yun. Nag-iiba yung tingin mo sa tao yun. Mas mataas ang respeto mo. Parang kagaya ko, itong linggo nito, God willing po, no? Nag-o naman, baka ulit sa anniversary natin, ma-invite mo natin si Mayor, no? Ang balita ko, kasama daw niya si Vice. Alam ko lang kung, siyempre, kung minsan, sinasabi, pero kung minsan, nag-iiba naman yung ano nun pagka yung sa oras na Ano yung ibig mong sabihin? Pag ikaw, hindi mo kilala, medyo may tendency na hindi ganun kataas yung level ng ano mo sa kanya. Pero pag alam mo na si Mayor, parang ganito, may courtesy call, pupunta ka kay Mayor. Iba ang gagawin mong treatment sa kanya kaysa dun sa pangkaraniwang supervisor lang. Siyempre, iba ang mayor kaysa dun sa supervisor lang. Magkaiba yun. Ibig sabihin, kung paano kakausapin ng mayor, medyo mas mataas ang level. Dahil mas mataas yung kanyang pananagayan. Again, hindi ko sinasabi na babastusin mo na yung nasa baba niya. Pero, mas mataas yung level o yung paraan ng pakikipag-usap mo sa isang mayor. No? So, pagdating dito, bagamat siyempre dito sa atin, wala namang discrimination kahit sino pa yan. Siyempre, pag sino dumating dyan, kaya lang, magiging iba pa rin. Kahit paano, kahit maliit na porsyento lang, magiging iba. No? Kaya nga, sabi ko nga, oo nga, magkakaiba yung treatment natin. Pag kilalang kilala mo, yung Panginoon na pinaglilingkuran mo. Ano ba yung pagkakakilala mo kay Lord? No? Paano ba siya nire-respeto? Paano ba yung paggalang mo sa Kanya? Tingnan mo natin sa Mateo 6:33. Ano sabi sa Mateo 6:33? Palagi natin naririnig ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit sinabi ito ni Lord? Sinabi niya ito kasi yung mga tao masyadong concerned doon sa maraming bagay. Mayroong mga bagay na talagang mas concerned. Pero, kapag alam mo itong mensahe ito na binigay ng ating Panginoon, sa tingin ko, magiging priority mo siya. Magiging iba ang treatment mo regarding sa service. Iisipin mo, ay teka, yung pupuntahan ko, yung paglilingkod mo, yung maawitan ko, is hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. So, ibig sabihin, magiging iba yung treatment mo dun sa mga bagay na ginagawa mo na pangkaraniwan. Kaya naman tanong, kailangan mo ba talaga si Lord? Talaga bang ang nasa isip mo palagi, i-please siya? Kasi kung hindi mo siya kilala, kung hindi natin siya kilala, magiging iba ang treatment mo sa Kanya. Pag nalalaman mo itong verse na ito, na siya palang pinanggagalingan ng lahat ng bagay, mahihiya ka na hindi pumunta ng mas maaga. Bakit? Alam mo yung pumuntahan mo, siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Alam mo na yung pumuntahan mo, sasabayin mo si Jesus na siyang pinagkakautangan natin ng buhay. So, magiging iba ang treatment mo pag kilala mo yung pinaglilingkuran mo. Magiging iba. Kaya magugulat ka na lang, nagawa mo pala isang bagay. No? Nagawa mo pala isang bagay. Ano pa? Nagpapaalala si Lord. Tingnan niyo mga John 10:10. Tingnan mo natin. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana. Ang aming Panginoong Jesus po, lagi ang gusto niya, ang the best para sa atin. Lagi.
Kaya mas sinabi niya sa 10:10 di ba? Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kung kilala mo na sino na magbibigay nitong bagay na ito, hindi kaya siya magiging priority mo. Hindi kaya siya magiging priority mo. Magiging iba ang treatment mo sa pagsamba sa ating Panginoon. Bibigyan mo ng importansya palagi ay, naku, praise and worship pala ganito. Dapat nandun ako. Bakit? Kasi alam mo, natutuwa si Lord kapag sumasamba tayo sa Kanya. At sabi niya, naparito ko upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sino po natin gusto ng masaganang buhay? Lahat tayo. Tama? Ewan ko na, kung meron dito nag-iisip sa akin, hindi po, ganito na lang po ako. No! Palagi isipin mo, magkaroon ka ng masaganang buhay. Kaya lang ang tanong, paano ka magkaroon ng masaganang buhay kung hindi mo naman siya inuuna? So again, ang gusto natin Panginoon, unahin natin siya. At tingnan mo ninyo, palagi siya kapag may inuupos, may kasama siya palagi na reward. Yung napapansin mo yun. Lahat ng may inuupos siya, may sinasabi siya, magandang mangyayari sa iyo. Diba tayo, mga tatay, mga nanay, anak, mag-aaral kang mabuti, ha? Dahil meron akong prize sa iyo pagka ikaw ay nag-aaral na mabuti. Baka magtututusin, dapat kahit hindi siya bigyan ng prize, dapat nag-aaral naman siya mabuti. Para sa anak ng Diyos, hindi mo na kailangang i-memory sabihin pa sa'yo, i-reward ka pa bago ka sumunod. Matik na yun. Matik na yun. Gusto na ba ibigay ang the best sa atin? Kaya lang, ang tanong, binibigay ba natin yung the best para sa Kanya? The best mo na ba yun yung pagsunod sa Kanya yan? No, lalo po ngayon, magkakaroon po tayo sa Santa Ana, magtuturo po tayo. No, sa mga bata. Kaya kung ina-encourage ko po kayo, sana makasama po kayo. Bakit? Kasi yun po yung isa sa mandato ng ating Panginoon. Hindi po mandato ng church yun. Mandato ng ating Panginoon yun. Ano sabi? Go and make disciple and teaching them to obey. So kung mandato ng Diyos ito, ibig sabihin dapat ginagawa natin. So kapag hindi natin ginagawa, isa lang ibig sabihin, hindi natin siya kilala pa ng gusto. Kasi kung kilala natin siya, alam natin yun ang gusto niyang gawin natin, sasabihin natin, meron siyang something na gagawin. Ano sabi? Buhay ng masaganang lubos. Again, yung masaganang lubos, hindi ibig sabihin is wala ka ng problema. Malagi kong sinasabi yan. Pag sinabi ni boss, kahit na meron kang problema, nakakaya mong tayuan yung problema. Hindi ibig sabihin na walang problema. Palaging meron problema. Sino ba dito yung tao walang problema? Naku, pagka wala kang problema, mukhang ikaw ang problema. No? Kasi kahit sinong tao meron problema. No? Kahit sabihin mo nandiyan lang yan sa karsada, may problema yan. No? Meron nga akong napanood Meron ko lang napanood tawa ko ng tawa. Yung mga tambay pala may problema din. Ano di ba yung napanood niyo ba? Tawa ko ng tawa. Sabi niya, yung tambay, hindi nyo alam kung gano'ng kahirap ang maging tambay. Pinapanood, ano yung ano nito? Sabi niya, hindi nyo lang alam. Pagdating ng umaga, lalabas ako dun sa body, tatambay ako. Ang hirap nun Sabi niya, pero bago ko mas kakain muna ako. Saka ako tatambay. Hindi nyo alam kung gano'ng kahirap yung tumambay. Pag may tumaan dyan, ano sabi niya? Sisiraan namin. Pag-uusapan namin. Ang hirap nun paano naging mahirap nun? Sabi ko, kakaibang klase ng paghihirap ang iniisip itong taong ito. No? Again, sa Bible na ang tao tamad ay hindi dapat mahinig. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na yun, dapat talagang may ginagawa tayo para kay Lord. So again, yun ang mandato sa atin. Mangaral. Ituro. Kaya meron tayo dyan help something find his way back to God. Yung isa sa mga mandato natin, tulungan natin yung sino man na ibalik yung kanyang sarili kay Lord. Ano pa? Help someone start up his new life in Christ. Yung sinasabi po natin, yan po yung talagang bakit nag-i-exist ang church. Tutulungan natin
silang mag-umpisa ng panibago. No? Panibago buhay. Help someone put order in his life. Magandang buhay ng tao ay nasa order. Parang ganito. Maaaring sabihin na ginumero ko, pagdating ng 6:30, kailangan gigising na ako. Pagdating ng 7, kailangan nagbabasa na ako ng Bible. Pagdating ng 7:30, nagpe-pray na ako. Maganda ba yun? Nasa order, hindi bahala na kung ano oras ako magising. Bahala na kung makapagbasa pa ako. Bahala, hindi pwedeng bahala. Kailangan nasa order. Kaya nga pag sa gabi, ito palagi ko yung sinasabi ko, kaya nga sa gabi, hanggang maaari, hindi ka nagpupuyat ng walang kapararakan. Okay lang sana kung nagpuyat ka, nagpuyat ka sa panalangin, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, umating ka ng gawain, okay lang magpuyat, kaya lang napuyat ka sa ibang bagay, hindi tungkol kay Lord, something is wrong. Tapos magugulat ka na lang, parang hindi mo nararanasan yung blessing ng Lord. By the way, by the way, hindi ko pa sinasabi na pag nagtrabaho ka, yung palabas na hindi mo na ginagawa yung gusto ng Lord. Ginagawa mo. Bakit? Nagiging mabuti kang empleyado. Katrabaho ka ng gusto. Nagiging kumikilos ka ng maayos, nakikita ng mga taong lalo na kung bago ka magtrabaho, nagdadasal ka. Nakikita nila. Huwag naman 2 oras ka nagpipray. Kinuhanan mo na yung kumpanya ng ng oras. No? Pwede ka naman mag-pray ng hindi ganun katagal. No? Sa bahay mo na gawin yun. No? So again, nag-iiba yung ating treatment. Sumunod, para mawala yung ating agam-agam. No? Para mawala yung ating agam-agam. Lucas 9:9. Ngunit sinabi ni Jesus, pinagugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaki ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Yan ang maganda. No, wala siyang agam-agam. No, dapat puntahan niya talaga. Kaya naman tanong, pinuntahan pa niya talaga. Pag tingnan mo yung hindi naman eh. Tingnan natin yung no? Dahil hindi lubos na kilala si Lord, merong agam-agam si Herodes. Meron siyang mga nagawang kamalian kasi kay Juan Bautista, kaya natatakot siya. No? Kaya sabi ko rito sa Awit 37:3, tingnan mo natin. Ano sabi niya? Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So kung kinilala lang na talaga si Jesus, mawawala yung kanyang agam-agam. Kaya dapat kilala mo talaga yung Diyos na pinaglilingkuran mo para hindi ka parang naaral na ba kayong ito pala yung pinukwento ito eh. Sino mo nakapanood siya yung The Mommy Returns? Meron mo sa inyo rin na nakapanood ng Mommy? No. Kasi, di ba yung isang tao na may ipit siya, hindi siya sigurado, ang dami niya tinawagan. Tumawag siya kay Buddha, tumawag siya kay Alan, ang dami niya tinawagan. Bakit? Kasi hindi niya kilala kung sino tatawagan niya talaga. Bakit? Kasi hindi naman talaga kilala. Kaya meron siyang agam-agam, kaya lahat ng maaring tatawagan niya. Sabi ko nila, ang isa sa pinakamagandang, kaya parang siguro pwede rin, ang pinakamaganda rin na puntahan para hindi ka ma-dismay, para yung lahat ng sasabihin mo tatanggapin sa ospital. Kasi kahit anong ibahagi mo doon sa ospital, sa may sakit, pag sinabi mo sa kanya, dapat tanggapin mo si ganito, tatanggapin ko. Kahit sabihin mo tungkol kay Buddha o sino man, tatanggapin niya. Bakit? Alam na niya, hindi agam-agam na siya, nang malapit na siya. No? Kagaya po nung, yun nga, yung nalulungkot na ako dahil bumigay na po yung pupuntahan ko. God willing, baka mapupuntahan ko po itong week na ito. Nalulungkot dahil tumanggap naman. Dahil kasi tayo eh. Hanggat maaari may pagkakataon tayo sa mga taong may sakit, dahil delikado na, puntahan natin. Huwag tayong dalawang isip. Ipag-pray natin, patanggapin natin. Of course, baka sabihin namin matutulong tumanggap yan. Mga si Lord. Ang malaga, ginawa natin yung tungkulin natin, binahagi natin ang kaligtasan. Kasi si Lord naman magliligtas, tandaan mo natin, hindi tayo. So kung ibabahagi natin si Lord sa Kanya, maaari mawala yung agam-agam niya na kung saan siya pupunta. Mawala yung kanyang takot na baka siya ay makahamak. At
At ako mismo, mawawala din ang agang-agang ko na hindi mo nagawa yung tungkulin ko. Kasi tungkulin mo natin yun. Na kapag mayroong tao na naghihingi ng prayer, wag na po tayo nagkalawang isip na, sige mamaya, on the spot, pag-pray mo na. Lalo na kung tinawagan ka naman sa cellphone. Pwede mo naman ipag-pray sa cellphone. Oh, kagaya nyo, isang nakilala ko po, mahirap puntahan yun. Nandun sa Negros Occidental. Mahirap puntahan yun para ipag-pray. O sabi ko, pwede ba buksan mo yung cellphone mo? O nag-video call kami. Pinag-pray ko. Kasi po ang Lord, hindi po, wala po limitation si Lord. Yung kanyang kapangyarihan po pwede pong makagawa, makahirap. Even sa pamamagitan po ng prayer na pwede po natin gawin. Kaya sabi sa awit, 7:4, kayanin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Kapag ginawa po natin itong mga bagay nito, dahil kilala natin ang Diyos natin, mawawala mo yung ating agaw-agaw. No? Mawawala yung ating agaw-agaw. At anong sabi yan? Magkakaroon daw po tayo ng kaligayahan. Alam niyo po yung contentment at satisfaction, ang Lord lang pwede magbigay. Siya lang po. Kasi marami akong mga magkaroon lang ako ng bahay. Masaya na ako. Nung nagkaroon ng bahay, sana magkaroon ako ng sasakyan para masaya. Nung nagkaroon ng sasakyan, puro sana. Pero, kung kayanin mo, ibinibigay yung kaligayahan, yung hinahanap mong kaligayahan, pangarap mo yung makakamtan. Kaya akin, totoo na naman ito. No? Totoo na naman ito. Pagka ginawa natin itong mga bagay na ito, kagaya ng binasa natin kanina, yung 6:33, tingnan na natin, balikan nga natin mali, Mateo 6:33. Ayan. Sabi niya ron, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing bigyang halaga, sa lahat ng bagay siya ang pinakamahalaga. Yung kaharian ng Diyos. At anong sabi niya? At ibigay niya sa inyo lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga hinahangad, yung concern ng tao. Anong concern madalas ng tao? Kakainin. Pera. Yeah? Yun ang concern. Pero sabi, bibigyan ng Diyos. Again, kung alam mo, kilala mo si Lord, anong kinain ni Elijah nung wala siyang makain? Nag-utos ang Diyos na magpadala ng yung ibon. Nagdala ng pagkain. Again, hindi naman tayo maasa lang sa ibon lang. Again ha, kasi baka mamaya, hindi na po ako magtatrabaho at tayo ko yung inutusan ng hindi mo yun. Ang tinutukoy lang mo dahil yung sitwasyon na yun, mahirap. Hindi natin kumis, baka namin hindi natin napapansin. Yung trabaho natin ngayon, yun na yung ibon na pinadala ng Diyos para magpakainin tayo. No, kasi baka mamaya, literal eh. Hindi na, kasi maraming mga taong, hindi ko alam kung sorry po kung medyo engot-engot, kung talagang nag-iingot-ingotan lang po, tangat lang talaga, ayaw magtrabaho. Ang sabi ng Diyos, hindi niya tayo gugutumin. Kagaya kay Hari Solomon, yung mga lili sa bukid, ang gaganda ng pero mawawala rin lang. Tayo hindi tayo mababayaan. Hindi tayo mababayaan ng Lord kung hindi natin pinababayaan din ang ating sarili sa paglapit sa Diyos. At kapag tayo ay lumalapit kay Lord, sasabihin palagi ng Lord kung ano yung dapat nating gawin. Hindi tayo gagawin ng Lord na tamad. Palagi merong ipagagawa ang ating Diyos. Kaya yan, lahat bigyan halaga ninyo ang kahit unahin natin, higit sa lahat. Ibig sabihin, importante yung trabaho natin. Ibig sinasabi ng importante yan. Kaya lang, gusto ng Lord, bigyan din natin siya ng time. Bigyan natin siya ng oras. Yeah? Kasi palagi natin, wala kung nagawa rin yun. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, hindi ako makakalimot sa iyo. Sana. Kasi nung nagkaroon na ng trabaho, nakalimot o hindi? Nakalimot. Hindi, basta talagang pagkalimot kasi may trabaho ako. Anong problema dyan? Ang tanong, pinagdadasal mo ba na sana yung linggo ay mawalan ka? Hindi ko sinabing mawala ka tayo trabaho. Yung wala kang pasok ng linggo. Kasi pag wala kang gano'n, ibig sabihin, okay lang sa'yo. Ha? Okay lang sa'yo. Kahit yung mga pagsipa, maiintindihan nyo. Hindi nga maintindihan na nun. Bakit? Hindi
nagkaroon man lang ng concern, hindi ka nag-pray na, Lord, gusto ko po na sumamba sa inyo. Tulungan po ninyo ako. Kapag ganun po yung prayer natin, alam po ninyo, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito, magugulat ka. Pwede kang ilipat ng trabaho ng Diyos na hindi magiging hadlang para doon sa pag-attend mo o sa gawain. Kaya tama-tama po yung ating team para sa linggo. They devoted themselves. No? They devoted themselves. Nagkakaisa. No? Kaya kailangan talaga, tignan natin mabuti. Ang tanong lang, gaano natin kakilala siya? Gaano mo kakilala siya? Kilala mo na ba siya? Ako, aminin ko po sa inyo, hindi ko pa siya lubos sa kilala. Kaya nga dapat, again, babalik na naman tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan natin mag-meditate day and night para lalo natin siyang makilala. Di ba? Ang naman na lumalapit ka dun sa taong na gusto mong kilalanin, gagawa ka ng paraan. Lagi mong kakausapin, lalo mo tatawagin. Ha? Ganun kasimple yun. Kasi gusto ng Lord, lalo natin siyang makilala. Kasi kung di mo siya kilala, baka hindi mo maintindihan ito. Nabigyan mo ng kaharian. Unahin natin siya. No? Gaano natin siya kakilala? Tingnan mo natin sa John 14:6-7. Ano sabi doon? Sunod si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa amin kundi sa pamamagitan. Again, kung alam mo na si Lord ang daan, papasok ka sa Kanya. Aalamin mo kung paano na. Kapag kilala mo si Lord, lalapit ka sa Kanya, Lord, gusto mo malaman yung katotohanan. Lalo na po ngayon, ang daming naglalabasan ng katuruan. Kung hindi tayo maingat, kung hindi tayo lalapit sa Kanya, baka mahaligaw tayo. Oh. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pero marami ngayon. Ano yung marami ngayon? Umatin ka lang sa church nila, pwede ka na makapunta sa langit. Oh. Gumagawa ka ng mabuti, makakapunta ka na sa langit. Parang kung titingin mo, parang medyo, parang totoo. Ha? Kasi lahat tayo akala natin, kapag gumawa tayo ng mabuti, swerte na tayo, makapunta na tayo sa langit. Hindi. Sabi sa Ephesians 2:8-9 naligtas tayo by grace. Hindi dahil sa mabuti nating gawa. Again, dapat na ano natin yan ha. Hindi ibig sabihin na, sabi ni Pastor, kahit pala hindi gumawa ng mabuti, makakapunta sa langit eh. Hindi yun. Ang sinasabi ko po, kapag ikaw, ang pamantayan mo ng kaligtasan ay dahil gumagawa ka ng mabuti, hindi po yun. So, ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay totoo na anak ng Diyos, hindi ka na mananatili sa mali. Gagawin mo na yung tama. Yun ang proof na talagang anak ka ng Diyos. Hindi ka nananatili sa mali. Hindi ko sinasabi na hindi ka na magkakamali. Kahit ang inyong lingkod, nagkakamali pa rin. Pero talong, nag-e-enjoy ka ba sa mali? Pag nag-e-enjoy ka sa mali, something is wrong. Wala nang conviction. Okay lang sa'yo. Kaya again, sinasabi ng ating Panginoon, kung ako'y kilala na ninyo ang aking Ama. So si Lord, si Jesus Christ, siya yung pinaka-representative ng Ama na nasa langit. At sinabi niya, imitate me. Gayahin daw natin siya. Paano gayahin? Na palagi nasa isip niya, ma-please niya yung kanyang Ama na nasa langit. Maibigay niya yung the best para sa kanyang Ama na nasa langit. At yun po ang pinapasa sa atin. Na kailangan mapisunod sa lahat ng ginagawa natin. No? Kaya nga, again, ang tanong lang, gaano mo kakilala si Lord? Yun ang tanong. Kilala mo naman siya talaga? Alam mo ba na siya ang tangi lamang kaligtasan? O meron ka pang iba na tinatawagan? O meron ka pang ibang inaasahan? Kapag meron ka pang ibang inaasahan, mukhang hindi siya tunay na Diyos mo. Kaya sabi sa John, tingnan mo natin, palagi natin binabasa ito,
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang tanong, tinanggap mo na ba talaga at sumampalataya mo ba sa Kanya? Kasi kung hindi ka magiging anak ng Diyos. No? Hindi ka niya bibigyan ng karapatan. Baka mamaya may iba ka pa na tinatawagan. Baka meron ka pang ibang sinasanggalan. Hindi mo kilala talaga. At pansinin mo, pag hindi si Lord ang talagang kinananaligan mo, ang daming mga bagay na meron kang agam-agam. Diba? Yung paglapit mo kay Lord ay parang patsi-patsi lang. Kasi hindi mo siya kinanalumusan eh. Pati yung takot mo, mali yung takot mo. Ha? Again, kung magkakaroon man tayo ng takot kay Lord, dahil natatakot tayo, magalit siya sa atin. Hindi dahil mali kasi yung tingin ng iba eh. Ayaw gumawa, paparusahan ako ni Lord. Bakit parusa kagad ang nasa isip? Dapat ang nasa isip mo, ayaw mong saktan yung damdamin ng Diyos doon sa gagawin mo. Ako gusto ko yung mga anak ko po. Siguro yung mga tatay ko na narinig ko na. Gusto ko sumusunod sa akin yung anak ko dahil mahal ako. Yung maganda yun, kaya sumusunod yung anak ko sa akin dahil nire-respeto nila ako. Hindi dahil sa may hawak kang alpombra, may hawak kang pamalo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na isip natin, kaya tayo sumusunod sa Kanya dahil nire-respeto natin siya. Tayo mga nanay at tatay, ganoon din. Iba ang dating mo pag sinabi sa iyo ng anak mo, alam mo pa, ma, kaya ako sumusunod sa iyo. Kasi mahal na mahal kita. Ang sarap pa kung gano'n. Yan? Mga nanay, tatay, pag sinabi ng anak mo sa iyo, pa, ma, lo, la, kaya ako sumusunod sa iyo kasi mahal na mahal kita. Tayo po, kilala ba natin si Lord? Dapat kilala natin. Para mawala yung maling pagkakilala natin sa Kanya na parang meron siyang malaking pamalo na papaluin kapag nagkamali. Para ang treatment natin, yung paglapit natin sa Kanya ay maganda. Hindi dahil sa meron lang tayong matatanggap. Dapat ang treatment natin sa Kanya dahil siya ang pinagkakautangan natin ng ating buhay. Parang sa magulang natin, di ba? Kaya matutulungan ng nanay at tatay mo dahil meron kang utang na loob kay nanay at tatay. Kahit sino pa yan. No? Kaya walang sinabing mahalin mo tatay at nanay mo, walang sinabi doon na kung walang if, kung di sinabi, general, igalang mo, irespeto mo ang nanay at tatay mo. Bakit? Kasi palagi nasa isip ng Lord yung utang na loob. At the same time, kung hindi mo kayang mahalin yung nanay at tatay mo, how much kaya si Lord mamahalin mo na hindi mo naman nakikita? Eh sila yung unang-unang ginagamit para tayo ay magkaroon ng maayos sa pamumuhay. At mawawala rin ang ating agam-agam sa paglapit natin sa ating tayo. Tayo ko'y pumikit. Nananahan ko tayo. Kapag isunong oras sa ito, kilala mo ba talaga si Lord? Gaano mo siya kakilala? Madating ba yung time na natatakot ka dahil merong mga bagay na hindi mo kontrolado? Maganda yan, kapatid. Pagpapakita lang yan na hindi mo kaya, hindi natin kinakailangan magtiwala basta-basta sa sarili lang natin lakas. Magkaroon tayo talaga ng banal na takot sa ating Panginoon. Nasundin natin yung sinasabi ng kanyang salita. Kapag kilala natin talaga ng totoo si Lord, iba yung treatment natin sa ibig sabihin ng pagsunod, mas mataas yung level mo. Hindi dahil sa meron tayong pagpapala, hindi dahil sa natatakot tayong napagalitan o saktan, hindi yun. Yung treatment natin sa Kanya as a Father is yung gusto natin na maramdaman at maranasan niya na talagang mahal na mahal natin siya. Kasi siya ganoon eh. Mahal na mahal niya tayo eh.
Gusto niyang ibigay yung the best para sa atin. Kaya lang, minsan, napipigilan ito dahil hindi tayo talaga totally sumusunod sa Kanya. Sana yung pagsunod natin sa Kanya, hindi dahil lang sa blessing o sa reward, kundi dahil Diyos natin siya. Kundi dahil mahal natin siya. At makikita mo kapatid, maski yung agaw-agaw mo, mawawala. Pagkilala mo si Lord. So, umagang ito, magtitake tayo ng communion. Isang paparaanan ito ng Diyos para palaging i-remind sa atin na darating ang tayo babalik siya. Kaya natin ginagawa yung pag-take ng communion para alalahanin natin. Ito yung isa sa mga pinagbiling niya na gawin natin ito bilang pag-alala sa Kanya. At tanong, ano ba yung aalalahanin natin sa Kanya? Alalahanin natin na siya isang Diyos na mapagpatawad. Ang isang kadahilanan kung bakit nawawala ng kabuluhan ang pag-take natin ng communion ay yung hindi natin totoo na paglapit sa Kanya o yung may mga kasalanan na maaaring nagawa natin sinasadya man o hindi sinasadya. Ito yung pagkakataon na bago tayo mag-partake ng communion, alalahanin natin. Kaya sa mga oras ito, lapit tayo sa ating Diyos. Hilingin natin sa Kanya. Ipaalala niya sa atin kung ano yung mga bagay na nagawa natin. Mga pagkakamali na maaaring hindi natin napansin. Nagawa natin ito. Ipaalala sa atin ng Diyos. Priority ba natin talaga siya? Inuuna ba talaga natin siya? Paano pa ang treatment natin sa Kanya? Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya. Ang bait ng Diyos natin. In spite ng dami natin mga pagkukulang, ang dami mga bagay na inuuna natin kaysa sa Kanya, pero still, nandito pa rin tayo, malakas pa rin tayo. Kapatid, huwag na natin gantayin na may mangyaring hindi maganda o paluin pa tayo bago natin isipin o lalahanin na ang Diyos ay gumagawa at gusto niya unahin natin siya sa lahat ng bagay. Kasi tayo, priority niya. Priority niya tayo. Kaya nga siya namatay ko sa krus eh. Dahil natatakot, nababahala siya. Napapahamak tayo. Ginawa niya ito out of love. Hindi dahil sa kung ano naman. Kung tutusin, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Sabi nga sa Corinthians, pwede niya utusan ng mga bato para magpuli sa kanya. Pero again, pinili niya tayo. Kaya napakapalad natin. Napakapalad natin sa dami na pwedeng piliin ng Diyos tayo o piliin niya. Nagamitin niya. Maging instrumento niya. At higit sa lahat, ipadama niya yung kanyang pagmamahal at ang kanyang espiritu ay nanahan sa atin. Sige kapatid, lumapit ka kayo. Sabihin mo sa kanya, ihingi mo ng tawad. Malamang nangungusap na siya sa iyo at sinasabi niya sa iyo na mahal niya tayo. Gusto niya ibigay ang the best para sa atin. At gusto rin naman niya ibigay din natin ang the best para sa atin. Yung the best na pagsunod, the best na pag-alala sa atin. Ano salamat sa atin. Tayo ko'y lalapit, magtitik ko tayo ng communion. Masabi ng salita ng Diyos, ako pwede yan na maging handa sa ating pagpartake nito. At kung tayo po ay may natawang pagkatawad, yung pagkukulang. Pero kanina, biniwala po natin ang may tayo ng tawad. Kaya tayo po ay maging karapat-dapat. At isa po sinasabi, dapat meron tayong pagbayad kay Jesus. Tinanggap na natin siya ngayon sa rin Panginoon. Pero magpas. Kasi ang kanyang mga disipulo, sila na naniwala na palataya ang natin siya. Ito,
na tayo ay nagpapasakop sa ating Panginoon. At sinasabi natin na tayo nananay na siya muling babalik para muling tayo isang tayo sa kanyang. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkakas. Sige po, pwede mo tayo mag-partake mo ha? Okay, ito. Pagkabawa po natin yung ito, manatili po tayo sa ating sunod na nalalaman. Kaya ito po yun. Bakit po natin ang pinatay? Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyo na tulang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat dapat sa iyo, hinarapan mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa makakawalan namin mga kasalanan. Dalangin namin sa pagtanggap ng Panginoon Hesus na kayo may sa krus. Patuloy po ninyo pagkayapin ang aming mga puso sa pagkakas. Sapagkat ito, ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, binibigay ko naman sa iyo. Noong gawin siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira ko na sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa iyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko na. Hawakan mo natin sa araw. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat ngayon sa iyong araw na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabusa ko sa Kalbaryo, at siyang nabugas sa aming mga kasalanan. Upang kami maituring mo mga anak. Inihahandog mo namin sa iyo ang aming mga pagsamba, pasasalamat, bilang siya na buhay, para sa kalwatian ng pangalan, habang patuloy ko namin pinapahalang ang harian at ang iyong muling pagmamahal. Matapos magapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitipay ng aking dugo. Tuwing inom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay ko natin. Tayo kayo masalamat. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo po. Napakabuti mo po. Napakabuti mo po. Muli, binakita ko sa amin yung kahalagahan ng talagang pagpapartik ng Panginoon. Salamat Panginoon, hindi ka nagtatangin ang tao. As long na kami, ay magpapakumbaba, malapit sa iyo. Palagi, meron ka maganda na gagawin sa amin. At isa na po rito, isip pagtanggap po ng kagalingan. Kapag sa oras ito, meron kang karamdaman, o meron kang kakilala, meron kang karamdaman. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Panginoon na kailangan mo ng kagalingan. Kailangan ng kagalingan ng mga mahal mo sa buhay. Pagkakita ng kagalingan mula sa Diyos. Sa pagkakisip siya nagsabi, dahil sa kanyang mga latay, tayo may kagalingan. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, hindi lang physical, spiritual din, pinalayaman na kami sa kaligala ng gawa ng kalaban. Makakapakuhay kami ng maayos, makakapakuhay kami na may kabanal na sa iyong harapan. Hindi dahil sa banal kami, kundi dahil sa iyong dugo na tumigis ako sa Kalbaryo na sa naglinis sa amin. Inaamin namin ito na ito po ay nasa amin na sa buong pagkatao. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Dahil hindi kayo nagsasawa na ipakita sa amin ang katapilaan ng iyong pagpihan. Patuloy po niyo Panginoon na i-reveal ang iyong sarili para lalo kung namin kakilala kayo at makasunod kami sa iyong Panginoon. Natin namin ito na mangyayari ito sa pangalan ni Jesus